at ng Radyo 5, 92.3 News FM. Ihanda na ang bandera dahil Pinay naman ang rarampa. Hirap na. Kaya nga nagtabang ako, ba't gusto niyo maging model eh? Philippines Next Top Model High Street, Martes sa bago nitong oras, 9 p.m. dito lang sa TV5. This program is presented to you by Tresemme Keratin Smooth for gorgeous salon smooth hair every day. And Oppo Camera Phone, Selfie Expert, official selfie phone of the Philippines Next Top Cheryl, Model. good morning. And Ray. special thanks to Smart. Prince, Ano bang ipinaglalaban mo? Cheryl Kapangyarihan. Nakuto. Kapangyarihan ng isang hari. New season. Ayen, Binabati ko Camille. kayong lahat. Maligayang pagdating. Pinunong Ragnar. Siya na si Haring King. Ragnar Lothbrok. New king. Laging mapanganib ang kapangyarihan. Inaakit nito ang pinakamasama at pinasasama ang mabuti. The much-awaited and award-winning historical drama is back for Season 3. Lumalaban tayo. Dito tayo nabubuhay. Dito rin tayo mamamatay. Naiintindihan mo ba? The world will be ours. Viking Season 3, Fridays, 9:30 p.m. on TV5. Baka Is Michael Scofield. Buong buhay na kitang kilala. Alam kong wala kang kasamaan sa katawan mo. Pabayaan mo na ako sa isang ito. He will do whatever it takes to get his brother out of prison. Michael, ilalabas kita rito. Imposible yan. What if the only way out is to get in? Dahil sa katotohanan, nagpaputok ka ng armas habang isinasagawa Right, ang krimen. Kaji, Tingin ko, good nararapat morning, lamang ng Almira, makulong gangsters ka. Mejiano, Prison Break, Raymond, Tuesday, Celeste. 15 p.m. on Prince. TV5. Ang pangalan Duterteng ko ay Duterte ba? Casper, a new hero. Gusto mong maging normal? Pero hindi naman ako normal. Kaya kong kumarka ng bus, tumikil ng bala, Ano at naman, saka kalipad tuloy-tuloy ako. yung A new legend. Kailangan ng mundo ang lakas mo. Tutulong ako sa inyo. A new Ano na itim? adventure. Mga pinakamasasamang kriminal sa Kalawakan. Nakataka sila. Naramdaman ko na kailangan kong tulungan ng mga tao. Hindi na nag-iisang hero Hindi, sa mundong automatic. ito. Alam ko na, pag Ngayon, nagmatic si sa pagdating ko dito, yun ang malakas eh. Supergirl, Tuesdays, Kagaya nga, 7:15 TV5 p.m. executive. So, doon ako I am executive. what I choose. Thanks, pare. I choose to keep fighting, To carry on. to live courageously. TV5 Ayan, pushes bumati ka me muna sa to mga be what I tao. want to be. Good morning. Morning po. It encourages me. It inspires me. TV5 keeps the fight in me burning. I choose TV5. I choose courage. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakamaksyong newsroom sa Maria buong bansa, Leonora. Good morning. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Republic, the only cement with tatak tibay enhancers. Oras po natin sa buong kapuluan, alas 8:08 na ng umaga at narito na po ang ulo ng mga nagbabagang balita sa Punto Asentado Headlines. Punto Asentado Headlines. Minority Bloc Senators binisita si Senadora Laila De Lima sa Campo Crame. Mga kaalyado ni De Lima inihirit sa korte na makadalo ito sa mga sesyon at hearing sa Senado sa mga darating na araw. Bilang ng mga walang trabaho sa bansa bumaba. Libo-libong trabaho para sa mga Pinoy, pangako ni Pangulong Duterte. Sa usapang negosyo naman, ilang investors mula sa Middle East bibisita sa bansa ngayong linggo. Sa usapang metro, problema sa traffic sa Parañaque City sinigurong matatapos na ngayong Oktubre. Sa mga balita sa lalawigan, Eastern Samar niyanig ng lindol kahapon. At balitang iba yung dagat, Canada-Alaska border niyanig ng magnitude 6.2 na lindol. Sa sports balita, Igorot fighter The Rock Banario nais maging kauna-unahang Pinoy na 2-division champ sa MMA. At sa showbiz balita, Heroes Welcome, hinahanda na sa Kamsur para kay Binibining Pilipinas Universe 2017 Rachel Peters. Punto Asentado Headlines. At ngayon, narito po ang detalye ng mga balitang yan.
Binisita ng ilang minority senators si Senadora Laila De Lima sa PNP Custodial Center kahapon. Kabilang sa mga dumating pasado alas 11 ng umaga kahapon ay sina Senador Antonio Trillanes, Senador Kiko Pangilinan, Minority Leader Franklin Drilon at Senadora Risa Ontiveros. Bago ang pagdalo kay De Lima, nagkokos muna ang grupo sa bahay ni Drilon. Ipagbibigay alam na daw kay De Lima ang resulta ng kanilang pulong bagamat di ito dinitalye para sa media. Kasama rin daw ang legislative agenda sa pagbabalik na sesyon ngayong araw at ang inaantabayan ng botohan sa death penalty bill. Matatandaang nung nakarang linggo ay nabanggit ni Senador Drilon na ipipetisyon nila na payagan ng korte si De Lima na makaboto oras na isalang ang death penalty sa plenaryo. Magpapasaklolo sa korte ang mga kaalyado ni Senadora De Lima upang makadalo ito sa mga sesyon at committee hearing ng Senado. Ito ang sinabi ni Senador Franklin Drilon na nais nilang makadalo si De Lima sa deliberasyon lalo na sa panukalang buhayin ang death penalty. Katwiran ni Drilon tungkulin ni De Lima bilang halal na opisyal na gampanan ng kanyang tungkulin sa Senado. Bisita kahapon ang umaga ni Drilon at mga kapasenador na sina Francis Pangilinan, Antonio Trillanes IV at Risa Ontiveros De Lima sa PNP Custodial Center ng Campo Crame. Sa ibang balita naman, natiling walang trabaho ang 10.4 million Filipinos sa unang quarter ng taon. Mas mababa ito ng 2.2% sa 11.2 million jobless adult noong December 2016. Ang Social Weather Station o SWS survey ay sinagawa noong March 25 hanggang 28 sa 1,002 adult respondents sa buong bansa. Bahagya namang tumaas ang partisipasyon ng mga may edad na sa labor force noong Marso na pumalo sa 45.5 million kumpara sa 44.8 million adults noong Disyembre. Asahan na raw ang mas marami pang Pinoy na magkakaroon ng trabaho sa susunod na 5 taon. Tugon ito ng Malacanang kasunod ng SWS survey na nagsabing bumaba ng 22.9% ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa. Ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte, itinuring na age of infrastructure ang susunod na mga taon sa kanyang termino. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, ang 2.2% drop sa joblessness ay walang trabaho ay patunay na napapanatili ng pamahalaan ang economic growth. 8 bilyong pisong halaga ng mga lansangan, railways, mass transit system at airport ang target itayo ng administrasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa sa susunod na mga buwan. Kabilang sa proyekto ang kauna-unahang Metro Manila Subway na magkukonekta sa Quezon City at Taguig at ang planong Mindanao Railway. Ang unang bahagi ng rail system ay tatayo sa Davao del Sur hanggang Davao del Norte. Ikalawang bahagi ang Davao del Norte hanggang Butuan City. Ikatlong bahagi ang Butuan hanggang Cagayan de Oro. At ang ikaapat na bahagi ay ang Cagayan de Oro hanggang Iligan at Zamboanga Peninsula. Target ng pamahalaan na masimulan ang proyekto sa susunod na taon. Sa usapang negosyo naman, nakatakdang bumisita sa bansa ang ilang mga investors mula sa Middle East ngayong linggo. Ayon kay Philippine Economic Zone Authority Director General Charito Plaza, 4 na mga Arabic investors ang pupunta ng Pilipinas para usisain ng mga islang gagawing sentro ng turismo. Kabilang umano ito sa mga lumagda sa $925 million deal kasabay ng pagbisita ng Pangulong Duterte sa Middle East noong Semana Santa. Maliban sa turismo, tututukan din ng mga ito ang lupain kung saan palalawigin pa ang mga pang-agrikulturang mga proyekto. Sa balitang Metro naman, tiniyak ng pamahalang lokal ng Parañaque na mareresolba na nila ang problema sa matinding traffic sa Sukat Road bago mag-Oktubre. Ito ay matapos siguruhin ng mga opisyal ng Maynilad Water Services na matatapos na ang ginagawang sewer network project sa nabanggit na lugar. Ang proyektong ito ay bahagi ng programa ng Maynilad na mapabuti ang sewerage at sanitation services sa West Zone. Sa ilalim ng nasabing proyekto, naglalatag ang Maynilad ng mga bagong sewer line sa Parañaque City na siyang magkukolekta ng waste water mula sa mga kabahayan at establisamento patungo sa itatayong Parañaque Sewage Treatment Plant ng kumpanya.
Sinabi naman ni Parañaque Mayor Edwin Olivares kapag natapos na ang multi-million na sewer network, ngayong third quarter nitong taon ay makikinabang ang halos 470,000 na tao at 95 na subdivisions na hindi nagkakatubig simula na naging munisipyo ang Parañaque. Sa balitang panlalawigan naman, nakapagtalaan ng magnitude 4.8 na lindol ang FIVOC sa Giwan, Eastern Samar, alas 8:31 ng umaga kahapon. Naitala ng FIVOC sa lindol 58 kilometers east ng Giwan. May lalim itong 21 kilometro at tectonic ang origin. At sa ibayong dagat naman, niyanig ng magnitude 6.2 na lindol ang remote border area sa pagitan ng Canada at southeastern Alaska. Ayon sa US Geological Survey, naitala ang epicenter ng lindol sa teritoryo ng Canada na matatagpuan sa layong 83 kilometers, hilagang kanluran ng Skagway, Alaska at may lalim na 22 kilometers. Agad itong nasundan ng mga aftershocks na may lakas na 5.2 magnitude. Wala namang naitalang nasugatan o namatay sa insidente at wala ring nasirang ari-arian. Sa sports balita naman, hangad ni Igorot fighter Honorio Daraca Banario na mailista ang kanyang pangalan sa kasaysayan bilang pinakaunang Pilipino fighter na naging 2-division champion sa mixed martial arts o MMA. Nais niyang maabot ang nasabing pangarap bagong mamahinga o magretiro sa MMA. Pinag-aaralan niya kung kailangan niyang maglaro sa ibang dibisyon, ngunit sa ngayon ay nakatutok ito sa paglalaro sa lightweight division. Una nang sinabi ng fighter na hindi makakaharapin si lightweight champion Edward Fulayang dahil isa silang pamilya sa Team Lakay. Bago gunitang si Banario ay naging featherweight champion noong 2013 at sa kasalukuyan ay meron itong professional MMA record na 12 wins at 6 losses. At sa showbiz balita, Heroes Welcome ang naghihintay kay Binibining Pilipinas Universe 2017 Rachel Peters sa homecoming nito sa lalawigan ng Camarines Sur. Sa panayam kay Vice Governor Ato Peña, sinabi nitong isa sa magiging agenda sa gagawing regular session ng Sangguniang Palalawigan ng Heroes Welcome na igagawad para sa Bicolana Beauty. Ayon kay Peña, tama lamang na bigyan ng espesyal na pagkilala si Peters dahil sa karangalan na dinala nito sa lalawigan at sa buong rehiyon. Samantala, pinagmalaki rin ng Vice Gobernador ang umano'y pagiging matulungin ng dalaga dahil sa pagiging active nito sa relief operations, lalo na sa mga biktima ng kalamidad. Alas 8:18, dire-diretso po tayo ating alamin naman ang lagay ng ating mga lansangan mula sa MMDA Metro Base. Naroon po si JC Santo Domingo. JC, good morning. Good morning po sa inyo, Kuya Erwin, at sa inyong mga tagapakinig na Radyo 5. Ang lagay ng traffic sa mga sa base mula po natin ang Kaba ng Elsa Southbound. Asana po ay pagbabagala po tayo maranasan dyan po sa may area ng RP Garcia hanggang marating na po yan dyan sa may area ng Buendia, Makati. At patuloy lang po magluluwag yan pagdating ng Ayala Avenue hanggang marating na po tayo ng Polo Facia. Ang Elsa Normal naman po, asana po ay bigat na po tayo maranasan dyan po sa may area ng FB Harrison patungo po ng tramo. Ganun na rin po ang ating Magallanes flyover hanggang marating na po yan dyan sa may area ng Guadalupe. At patuloy na po magluluwag yan pagdating ng Bonnie Pioneer hanggang marating na po tayo dyan sa may area ng Ortigas flyover. At patuloy na po magbabagal yan pagbaba po dyan sa may area ng White Plains hanggang marating tayo ng EDSA Santolan. At patuloy na po magluluwag yan pagdating ng Main Avenue hanggang marating na po tayo ng EDSA Balintawak. Commercial muna tayo. Ang C5 southbound po natin, sana po may pagbibigat na po tayo maranasan dyan po sa may area ng Libis Flyover hanggang marating na po tayo dyan sa may area ng Fort Bonifacio Global City. At patuloy na po magluluwag yan pagdating ng Market hanggang marating tayo ng South Luzon Expressway. Ang C5 northbound po, asana rin po, may pagbibigat rin po tayo maranasan dyan po sa may area ng Bayani Road hanggang marating po tayo ng McKinley. At magluluwag po yan pagdating ng Market hanggang marating na po tayo dyan sa may area ng Aurora, Katipunan. Ngunit pagdating ng Gate 1 Ateneo hanggang Gate 3 Ateneo ay may katamtaang pagbagal na tayo maranasan. At patuloy na po magluluwag yan pagsapit ng Miriam College hanggang marating na po tayo ng Olvara. Ang Commonwealth westbound po natin, asana po may katamtaang pagbagal tayo maranasan dyan po sa may area ng Regalado Highway hanggang marating ng Dahlia Street. Ganun rin po ang ating Luzon na hanggang marating tayo ng Tandansora.
At magluluwag po yan pagsapit ng Central Avenue hanggang marating po tayo ng Pilcoa. At paalala muli sa ating mga motorista, ngayong araw po ng Martes, ipinagbabawal mapagbiyahe mga plaka nagtatapos sa 3 and 4. At patuloy pa rin po natin yung pinapatupad ang ating no window hours policy sa mga pangunahing lansangan, kagaya ng Circumferential Road at Radial Road. Para sa karagdagang katanungan, impormasyon, traffic assistance, emergency assistance, maaari lang po kayo tumawag sa aming MMDA hotline 136. At yan muna, latest traffic update mula po rin po dito sa plantapan ng MMDA Metro Base. Ito po yung lingkod, JC Santo Domingo. Maraming salamat sa iyo, JC Santo Domingo. Alamin naman natin ang lagay ng ating panahon sa maghapon mula naman po sa Pag-asa Weather Forecasting Center. At naroon po ang kanilang senior weather forecaster na si Alzar Aurelio. Magandang umaga, Sir Alzar. Hello at magandang umaga sa iyo, Sir Erwin. Ganun din po sa lahat ng taga-subaybay. Patuloy tayong mga karanas ng mainit at malinsangan na panahon ngayong araw, ganun din bukas. Dahil sa easterlies, ito yung mainit na hangin galing sa Pacific Ocean kung saan naapektuhan ng ating bansa. Break tayo ng mga 8:22. Inasa pa rin natin ang mga isolated mga pagulan o thunderstorm ngayong araw, kadalasan sa hapon o gabi. Wala man tayo binabantay ang low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 26 hanggang 35 degrees Celsius. Ang ating Philippine Standard Time ay 8:21 ng umaga. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Section, ako po si Alzar de Aurelio. At yan ang kabuuan ng mga nagbabagang balita sa Punto Asentado Headlines. Time now, 21 after 8 o'clock. Dire-diretso tayo mga kapatid. Be-break ho muna tayo. Pero wag ho kayong bibitiw dahil paumpisa pa lamang po itong pinakamaingay, pinakamatapang at pinakakwela rin na programa sa balat ng lupa. Simula ng mauso-uso ang radyo, mga kapatid. Well, for starters, pag-uusapan ho natin itong i-request daw ng mga tiga-Liberal Party sa korte na payagan si Senadora Laila de Lima na makadalo sa mga sesyon nila araw-araw. My goodness, ika nga, Sus Mario Sep naman, oo. Sus Mario Sep. Exactly, Mr. President. Gusto nilang mag-attend. Kung papayagan si de Lima, paano naman yung dalawang senador? Si Senador Bongbong, si Senadora Estrada, at saka si Senador Bong Revilla. Paano na lamang yan? Unfair naman ho yata yan. Kung palalabasin nyo si de Lima, palabasin nyo na rin po yung dalawang senador. Di ho, binoto rin naman. Ang palusot nito mga kalyado ni de Lima, hinalal ng taong bayan. Bakit? Si Jinggoy ba hindi nagpalista lang? Bakit? Si Bong Revilla ba nagpalista lang rin sa Senado? Hoy, mga liberal, binoto rin yan ng mga taong bayan. Sus Mario Josep kayo. Hindi. Sabi nga ng mga supporters ni Digong, no, hindi po pwede. Huwag payagan ng korte makalabas yan. Isa pang pag-uusapan natin, si Senadora Grace po ay nais panagutin itong dating Transportation Secretary natin na si Emilio Jun Abaya. Bakit kanyo? Mangyari po yung mga bago ng tren. Naalala niyo ba yung bago bumaba ang Pinoy? May pa-exhibition pa itong mga putragis, Diyan sa EDSA, testing ng mga bagong tren daw, yung mga galing sa Dalian Locomotive. Naalala ho ninyo yun? Noong 2016, tinesting pa. Pinalaway lang pala tayo ng mga ihod pip-pip. Mga ihod pip-pip. Pinalaway lang tayo ng mga tren. Alam nyo ho ba yung mga bagong-bago na yon, na sinasabi nila na 3.9 billion pesos ang halaga? Lintik, hindi humapakinabangan. Bakit? Wala pong kasamang signaling system. Entonces, inutil. Entonces, may kumita lang. Yan ang gustong paimbestigahan ni Senadora Grace po. Sige ma'am, paimbestigahan nyo. Mukhang may kumita na naman ng lintik na hanggang 50%. Mukhang may kumita ng 1 billion dyan sa proyekto na yan. Pero na naman, binulsa na naman ng mga buwisit. Alas 8:24, isa pa pag-uusapan natin. Sa itanong mo sa dalubhasa, engineer, sampulan lang natin itong mga kababayan natin. Napakalungkot po nitong problema nitong 14 years old po ito. Dear Tito Erwin, I'm a 14-year-old girl at grade 9 na po sa pasukan. Need ko po tulong nyo, Tito.
By the way, ano ito? Ano ba ito, IB? Anong my way? Ha? My way po ba na mapipigilan namin ng younger brother ko who is 12 years old ang paghihiwalay ng daddy at mami ko? Masaya po ang pamilya namin until December nang ma-promote daddy ko as area manager sa isang company. Mami said may ka-live-in na si daddy. Pero daddy said the days na wala siya sa amin ay nasa province siya, nag-i-inspect at nag-check ng sales nila. And I believe him, sir. Pero mommy said he's lying and pinalalayas na niya dad ko. Please, sir, I love my dad so much. Pero mom said he's a bad person. Can you help us, sir, na hindi mawasak family namin? My classmate told me to write you kasi you give advices daw po. Please help our family, especially me and my brother. Little Susie. Nako, ay yung tissue natin dyan. Ay na papaluha tayo rito. Diyos ko pong mga pulbayan. Anyway, Susie, if you are listening right now, dahil bakasyon naman ngayon, sige, kukuha ako ng eksperto, Susie, ha? Listen, alright? Listen up and listen good, okay? Pero towards the end of the program ka na makinig, Susie. Kasi mamaya pagbalik natin, baka sasakit ang tenga mo, ha? Dahil mamaya magagalit si Tito Erwin mo at may papagalitan lang kita ng mga demonyo, okay? Kaya mamaya ka na makinig, mga 9:45, mga 15 minutes to 10, doon buksan mo ulit yung radyo mo, ha? Pero ngayon, wag muna. Anyway, oras po natin, 8:26, sandali lamang po. Magbabalik po agad ng Punto Asintado. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Samora, Isang mensahe 62 mula other sa states for Pagcor. sharing this Keep it video. fun. John Game Kalipayan. responsibly. Karanatang kiligin at ating laruin. Lotogin sa kino, pati sweepstakes partner tayo. Weng Gadgets Mulier. din ng makagasgas ng Lorena swerte. At bagong small town Violata. lottery. TJ, thank you, TJ. Sabing hawa, Fatima Castro. kinabukasan. Lahat ng Sorry, hindi Fatima. Lionel Lopez. makakamtan. Rowena Patriarca. BCS. I understand. That's painful, Rowena. Mabuting paalala Des mula sa Cabardo. SSS. Layunin ng SSS na mga benepisyo ay agad na Thank you, ibibigay sa Teresa panahon ng Valencia, pangangailangan. JC Garcia. Bilang miyembro, siguruhin kontribusyon ay laging sapat at on time. Mga loan ay mga pribilehiyong napakinabangan. Maayos na pagbayad nito ay pagsigurong sa muling pangangailangan, ito ay agarang maaasahan. Mabuting paalala po muli. Siguruhin nasa ayos ang ating SSS membership upang benepisyo at pribilehyo ay hindi naaabala. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Pagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Masarap ang buhay. Todo arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mabibili sa Mercury Drug nationwide. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Action! Granted! Go ahead! That's what I wanted. I'll get the screen here. Punto Asintado. Alright, oras po natin 8:29 ng umaga mga kapatid. Bago po yung ibang mga topics natin, itong ewan ko ba? Anong napasok sa ulo nito mga kaalyado ni De Lima? Well, karapatan naman nila yung mag-request sa korte na payagan daw si Senadora na mag-attend ng mga hearing sa Senado araw-araw.
E paano nalaman po Senador Jinggoy, Senador Bong Revilla? Wala silang karapatan. Ang sagot nito mga dilawan, she is an elected official of the land. Bakit? Si Jinggoy ba? Hindi. Si Bong Revilla ba? Hindi. Senador Drilon? Bakit? Po, nagpalista lang sila doon. Hinalal din sila ng taong bayan pero bakit hindi naman pinapayagan ng korte? Unfair yan. No. Ako na mismo nagsasabi, hindi. Diyan na lang siya manatili. Nagawa naman ni Trillanes dati. Naalala niyo ba ito si Trililing? Alisin mga Trillanes. Anong Trililing? Si Trillanes, di ba? Nakakulong niya, gumagawa-gawa ng batas doon sa Port Bonifacio. Entonces, kaya rin gawin ni Dilima yan. Gumawa siya ng mga batas, i-fax niya doon sa Senado, o itakbo ng mga courier niya. Pero yung papunta siya doon, pagkasarap naman ng buhay. Papasok siya, tapos gagawin niyang tulugan ng kulungan? Hindi. Diyan ka na lang muna, Senadora de Lima. Mas maganda dyan. Magtanim-tanim ka ng halaman dyan. Mag-alaga ka. Dalhin mo isang damakmak mong pusa at aso. Alagaan mo. Hindi ka pwedeng pumunta ng Senado. Ano ka, siniswerte? Isa pang pag-uusapan natin, mga kapatid. Itong tama lamang, Senadora Grace po, na panagutin itong mga dating opisyalis, lalong-lalo na itong dating Secretary ng Department of Transportation na si Emilio June Abaya, dahil yung pinagmamayabang ng lintik na Aquino administration na mga dumating na raw yung mga bagon, yung mga Dalian locomotive, na in-exhibition pa sa mga pagbumukha natin, pinakunan-kunan pa ng mga TV noong nakaraang taon, palpak naman pala. Bakit palpak? Walang signaling system. Siyempre, paano mo matatakbo? Hindi siya angkop sa signaling system ngayon. Ibig sabihin yung communication. Ang signaling system po kasi ito yung mga pagpindot ng operator ng preno, pepreno. Pagpindot ng bubukas ang pinto, bubukas. Ito rin ang signaling system na nagsasabi, hoy, may tren pa doon sa unahan. Slow down ka muna. Walang ganon. Binili ng mga kumag na mga Judas, Hestas, Barabas, noong panahon ni Abaya, itong tren na ito na walang signaling system. Di palpak, ngayon hindi siya tugma o angkop sa signaling system ng lumang MRT. Mario Joseph, tama lang yan, madam. Dapat talagang may managot at dapat may makulong. Lintik. Demonyo! Wala pang nakukulong Ang nakulong lang yung mga drag queen, mga nakulong lang. Pero yung mga kawatan, patuloy na pagala-gala dyan. Mga miyembro pa ng gabinete ni Pinoy. Patuloy na nagpapayaman, patuloy na nag-i-invest ng kwarta ng taong bayan, nandyan lang pagala-gala. Dapat isama na rin, ikulong na rin yung mga buisit na yan. Demonyo! Ayun talagang demonyo yung mga yan. Mantakin mo pera ng taong bayan, Pinaasa-asa tayo na narito na, ito na yung solusyon. Di ba naalala nyo last year? Bago maupo ang Manong Digong, araw-araw nasisira yung lintik na MRT na yan. Laging abay-aberya. O ngayon, pag-upo ngayong awa ng Diyos ng Duterte administration na bawasan. Ang problema lang, hindi magamit yung in-order nilang tinatawag na mga Dalian train daw. Bakit? Kasi palpak. Kasi walang signaling system. Ito ang nais paimbestigahan ni Senadora Grace po. Sige ma'am, suportado namin kayo. Paimbestigahan mo yan. Makulong ang mga dapat makulong. Unahin na yung Abaya na yan. Buisit, At marami pang iba. Yung sinasabi niyan, AAA daw noong panahon ni Aquino. Sino ba itong AAA? Ni-research ko. Aquino, Alcala, Abaya. Dapat daw makulong yung mga yan. Itong si Alcala, marami ding ginawang hokus-pokus na sa Department of Agriculture. Abad pala yung AAA. Abad yung isa, Butch Abad ng DBM, Alcala ng DA, at Abaya ng DOTR, o Department of Transportation Communication. Isama-sama na lahat ng mga lintik na ito. Hindi yung, kasi nakukulong pa lamang itong mga drug addict, mga drug lord, drug queen, drug king. Dapat din isabay na pati mga kawatan. Kasi ito yung mga perwisyo sa ating bayan. Ito yung mga demonyo. Ito yung mga hayop, Demonyo? Kung sa hierarchy ng mga masasamang tao, masama talaga yung mga drug lord, yung mga drug queen. Iyan ang unahin. Pangalawa, itong mga kawatan. Mario Joseph,
Bumili-bili tayo ng lintik na mga tren, hindi naman pala magamit. Pinalaway-laway lang tayo nitong abaya na itong buwisit, ha? Uy, narito na ang tren galing China. Mawawala na, maibsan na, luluwag na ang mga sasakay sa MRT. Tinamaan ka ng galunggong sa utak. Dapat itali ka dyan sa rilis abaya at daanan ka ng mga tren mo. Ano pala nangyari doon sa sinabi ng amo mo na magpapasagasa kayo pag hindi pa na-resolusyonan ng problema ng MRT? Ang tagal naman. Puro lang kayo daldal. Talaga itong tuwid na daan, puro daldal eh. Anyway, 8:35 ng umaga. Ay, balikan natin yung issue niya. Sandali lamang po, sandali. Pag-uusapan natin itong investigasyon na gagawin ni Senadora Grace po. At pagkatapos yung kay Laila de Lima, nahihingin daw ng mga makakapal na mukha ng mga senador sa korte, napakawalan si de Lima para makapag-attend ng hearing araw-araw. That is not a good excuse. Very poor excuse, Senador Drilon. Hindi kami mga tanga at hindi kami papayag na Senadora de Lima araw-araw mag-aaten ng Kongreso, susundin ang kanyang Land Cruiser papunta sa Senado, at pagkatapos sa gabi uuwi sa kulungan niya. Nay, Diyos ko po. Paano na lang? Kaya nga paano na lang ang Jinggoy? Paano na lang ang Bong Revilla? Mga senador din naman yun. Hinalal din ng taong bayan, huwag niyo nga kami paikot-ikutin. Ang pakialam nila si de Lima kasi kakulay ninyo. Yung dalawa na sa oposisyon. Tumigil na nga kayo. Pagsasampaling ko kayo ng tsinelas. 8:36 ng umaga, dyan lamang ho kayo. Huwag ho kayong bibitiw! Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ako po si Vic Soto at ito ang Tibay Bros. Bakit mo papayagan lintik? Enhancer Store Republic Cement Republic Cement May tibay Enhancer Store Enhancers Tibay na may papamana Konkreto ginagawa niyang Siksik na Republic Cement Cambio na tayo, diretso na tayo doon sa kay Grace po. Investigation. Ang bossing sa Tibay, Republic Cement, the only cement with tatak Tibay Enhancers. Scotty Thompson po, sa laro, kailangan may tibay na loob para masahan at mapagkakatiwalaan. Pagdating naman sa pipes at fittings, dapat may tibay na loob din. Kaya Fieldex ang choice ko. Ang Fieldex ay gawa sa 100% virgin materials na may German technology, kaya maaasahan ko sa tibay. Fieldex hot and cool water pipes and fittings are the latest innovation in piping system. Sa pipes, tibay na loob ang gusto ko. Fieldex, tibay na loob sa anumang panahon. Tuloy ang sipag, sige lang ang sikap. Parang gin kapitan sa inuman, laging maaasahan. Kayang-kaya, gin kapitan, kayang-kaya. Gin kapitan lang, kaya mo, gin kapitan. Gin kapitan, kayang-kaya. Sipag at sikap kasama ang sarap at hagod ng gin kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sam Guro. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng aksyon news update mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita, aksyon, 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 news update. Ang oras alas 8:37 ng umaga. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Pinag-iisipan pa ni Pangulong Rodrigo Duterte kung tatanggapin ang imbitasyon ni US President Donald Trump na bumisita sa White House. Ito ay dahil nakatakda na ring bumisita ang Pangulo sa Russia at Israel. Tumawag si US President Donald Trump kay Pangulong Duterte noong Sabado pagkatapos ng ASEAN Summit. Maliban kay Duterte, inimbitahan din ni Trump ang iba pang leader ng Southeast Asia upang pag-usapan ang epekto ng missile tests ng North Korea. Tinanggap na ni Thai Prime Minister Prayut Chan-o-cha ang imbitasyon ni Trump tulad ni Duterte, pero wala pang tugon si Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong. Sa ibang balita, hinikayat ng Commission on Elections o COMELEC ang mga botante na kunin na ang kanilang voters identification card sa kanilang mga local election officers. Milyon pa rin COMELEC IDs ang nakatenga sa mga tanggapan ng COMELEC sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sinabi ni COMELEC spokesperson James Jimenez na maaaring makuha ang mga COMELEC IDs sa kanilang election officer matapos ang huling araw ng registration noong Sabado. Ayon kay COMELEC Chairperson Andres Bautista, aabot pa sa 9 na milyon ang hindi nakakuha ng ID ng mga botante.
Ang Philippine Standard Time, 8:39 ng umaga. At yan ang mga balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Archie Zapanta. Saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Kinuha ni Amang yung kape ko. Aksyon. News update. Voltra, Arlene Diaz. Baby, come back. Bring your baby back. Jan Kalipayan. Baby, come back. Para baby mo'y protektado na. Ayan, TJ. Isang mensahe mula sa Department of Health. Come back to your health center at kumpletuhin ang bakuna ni baby. Baby, come back to bakuna. Baby, come back to bakuna. Araw-araw, libo-libo ang premyo. Araw-araw, Susana 3 times a Flores. day ang panalo. Ang dali-dali lang maglaro. Si Dralene Gallego, watching from Hong Kong. Hey, good morning, Jolar de Dios. Numero naman from 0 to 9 para sa Idol. West Lotto. Ning. Exciting prizes na mapapanalunan nyo. Huwag na magpatumpik-tumpik pa. Sugod na sa Lotto outlets at Almira araw-araw. Mejano. Let's play Lotto. Lenny Penapel, And above. Dave Bayani, Mercury Wala. Drug celebrates its 72nd anniversary Vivian on March Gonzalez, 1, 2017. Arlene There are Diaz, more than 1,000 stores nationwide Rogelio. for easy and convenient Sino access nakasalang to dyan, medicines and other healthcare Ivy? needs. 24/7 service in over 100 strategic locations to serve the Nag-okay na, needs of Secretary everyone Bello? anytime, day and Salang night. na. Guaranteed freshness and high-quality medicines Tapos sold diretso in na our tayo dun stores, sa whether investigation branded ni or Juan. generic. Mercury Drug, keeping the nation healthy. Scotty Thompson po, sa laro, kailangan may tibay na loob para masahan at mapagkakatiwalaan. Pagdating naman sa pipes at fittings, dapat may tibay na loob din. Kaya Fieldex ang choice ko. Ang Fieldex ay gawa sa 100% virgin materials na may German technology, kaya maaasahan ko sa tibay. Fieldex cool water pipes and fittings are the latest innovation in piping system. Sa pipes, tibay na loob ang gusto ko. Fieldex, tibay na loob sa anumang panahon. Our fourth-digit winning Ilang combination minuto for pa yung tonight commercial is natin, engineer? 1-8. Sa Super Last Draw, ang naitong first prize pool ay umabot na po sa mahigit 2.4 million pesos. Ang paboritong 4 o 6 na numero from 0 to 9. Tatapatan ng piso ng cash prizes sa halagang 10 piso. Exciting talaga maglaro dahil exciting ang papremyo sa mga digit games ng PCSO. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Action! Granted, go ahead. That's what I want to hear. I'll get free here. Punto Asintado. Alright, dire-diretso tayo mga kapatid. Oras po natin, 8:43 ng umaga. I-recap lang po natin kahapon ang mga pangyayari. Ayan nga po, Labor Day, bagamat may mga nag-rally-rally dyan, pero wala naman pong sunugan ng FEG. Naintindihan naman siguro ng mga grupong mga kaliwa na mga manggagawa ang sitwasyon. Pero nangako po ang Pangulong Duterte matapos po makipagpulong sa kanila kahapon, hinarap po siya. Aba ay pangako ng Pangulo na mas maraming trabahong ibibigay sa mga kababayan natin. This after the fact na inilabas po ng SWS na bumaba ng 22% ang unemployment. Ibig sabihin, mas maraming nakakuha ng trabaho pagpasok ng Duterte administration. Tanungin na po natin diretso na mismo. Ika nga kay Secretary Silvestre Bebot Bello III ng Department of Labor. Magandang umaga, maayong buntag kanimo, Sir Bebot. Mayang buntag, Erwin. Alright, ayon po sa ayon sa SWS, sir, 22% binaba ng unemployment during the Duterte administration. Tinuod ba ni? Tinuod na, Erwin. Ang lating sunod, kapon ra, dito may sa Davao, ay jumper. Yes, sir. Lalimangka, we were able to get 5,000 on the spot. Okay. Na nakakuha trabaho. Na-hire 5,000? Na-hire, 5,000. O niya, ang mga nag-qualify, another 14,000 nag-qualify. So, processing na lang ang ilang appointment. Alright. Ay, salamat. Mababawasan na yung mga tambay, mga tenga sa bahay. Anyway, pangalawang katanungan natin, sir. Isa rin sa mga ni-raise na mga manggagawa kahapon, lalo na itong TUCP. 158 pesos kada araw na increase. 158 pesos na sweldong increase sa
sahod nila araw-araw. Kakayanin ba, sir? Pero sabi kasi ng mga employers, baka magsara sila pag ipipilit itong 158 na ito na dagdag sweldo kada araw. Alam mo, pinag-usapan din namin kahapon yan kasama si Presidente, no? Opo. Ang sabi naman niya, hindi naman siya kontra sa pag-increase ng sweldo. Okay. Kaya lang sabi niya, kailangan tingnan na natin yung katayuan ng mga negosyante, yung mga employers natin. Right. Baka hindi makayanan. Mm-hmm. So, sabi niya, pag-aralan, in other words, hindi naman outright na sinabing hindi pwede. Sabi niya, pag-aralan natin. Oo. Ngayon, pagkaman niya yung tungkol sa increase, meron naman sa yung mga non-wage benefit. Halimbawa, sinabi niya na he will now ask Congress to pass yung mga tax reform legislation nila, kagaya yung proposed legislation na bigyan ng tax exemption lahat ng mga manggagawa na tumatanggap ng sweldo na 21 mil below. So kung you are receiving 21,000 pesos a month below, wala ka ng income tax liability. Ay, salamat. Oo, malaking bagay yan. Lalong-lalo na sa mga government employees. Dahil alam mo, Erwin, ang mga nasa gobyerno, mas mataas ang minimum wage nila kaysa privado. Ganun ba? Oo. Dito sa... parang sa Amerika na rin. Sa Amerika, pag mas gusto ng mga tao magtrabaho sa federal government kaysa sa private, dahil mas mataas nga naman ang nasa gobyerno. Oo, saka matindi rin ng mga retirement benefit nila. Kaya yun, bibigyan pa sila ng ibang mga benepisyo. Alright. Kaya halimbawa, yung sa OFW naman. Yes, sir. Alam mo naman, Erwin, na meron tayo nung araw na pabayan ng gobyerno nakaraan. May mga 11,000 tayong mga kababayan na nagtatrabaho sa Middle East. Right. They were stranded there for more than 1 year. Hindi nagsusweldo. Ngayon, na-repatriate natin sila. At lahat na ma-repatriate natin na merong money claim, yung mga hindi binayaran sweldo, yung mga separation pay nila, ang sabi ng Pangulo sa amin, at sinabihan din niya ang Land Bank ng pagkailangan ng mga OFW na yan, yung mga repatriated natin, kailangan nila ng pera pang negosyo. Correct. You can give them loans from 50 to 300,000. At very low interest. 2% lang. Naku, napakaganda niyan, Secretary. At ang kanilang collateral ay yung lamang kanilang claim for unpaid wages. Ayun. Pinapalo up namin ngayon sa Middle East. Alright. Malaking bagay din yun sa ating Anyway, mukhang maganda po yung pangyayari kahapon. So, all's well that ends well. Ika nga, Secretary. Ano po? Sana nga po, magtuloy-tuloy na po ito. Mr. Secretary? Opo, kausap din ni Presidente at sa mga labor leaders. There were about almost 30 labor leaders. Yes, sir. Na kausap. Dialogue sila with the President 1 hour. Kanila lahat ng mga problema at pinaliwanag naman ng ating Pangulo sa kanila na sa pagmamahal sa mga manggagawa, wala nang lalampas pa sa akin, sabi niya. So, kung kaya ng batas, gagawin natin. Ayun. Kaya give me time to give you the benefits that is due you, sabi niya. Alright. Secretary, bago po kayo bitawan, may lalapit lang ulit na naman ako. Alam mo naman, sir, nakikita ng mga tao sa Facebook at mini-message ako. Meron po kasing isang manggagawa ay pupunta ng Pakistan, hindi makaalis-alis. Kompleto na lahat. Ang problema lang daw niya yung stamp ng Philippine Embassy sa Pakistan. Ayaw siya payagan ng POEA. Sabi na, pero wala nang stamp, pero may letter ang Philippine Embassy doon na no objection, something. Pero ayaw tanggapin ng POEA. Ito na lang yung kanyang inaantay, sir. Ayaw siyang payagan. Baka may maitulong po kayo para makaalis na siya. 6 na buwan na siya nakatenga, sir. Nasaan ba papalas niya, Erwin? Nandun po sa POEA, sir. Ayaw siyang paalisin dahil wala daw stamp. May sulat naman ang Philippine Embassy ng Pakistan na sinasabi, okay na yan. Ayaw tanggapin daw ng POEA. So may problema. Okay. Ganito ang gawin mo, Erwin, no? I-text mo lang sa akin ang pangalan. At kung saan siya pupunta at
anong ahensya. Opo. Nako, maraming salamat ulit, Secretary Bebot Bello. Thank you, sir. Good morning po, mabuhay po kayo. Thank you po. Thank you po. Alright, dire-diretso na tayo mga kapatid. 10 minuto bago mag alas 9 ng umaga. O yung mga nakatutok sa atin, ha? Yung medyo may mga hypertension, may mga high blood, ha? Aba, uminom na muna kayo ng Calciblock. Dahil iinit ang ulo nyo, ha? At dahil pag-uusapan natin, at long time no here, itong kaibigan ko rin na Senadora Grace po, nasa linya na ng ating telepono. Magandang umaga po, Madam Grace po. Long time no here, Senator, ma'am. Oo nga. Good morning, Erwin, at sa lahat na nagkikinig. Ang tagal na rin, ano? Yung partner mo dati. Si Martin, secretary naman. Oo. Secretary na, ikaw kaya. Wala ma'am. Relax lang. Anyway, ma'am, nabasa ko kasi, medyo naiinis kayo at gusto ninyong paimbestigahan na itong tama po kayo. At mabuti naisip niyo na nakalimutan na ng halos lahat Yung pinagmamayabang nung nakarang administrasyon ng mga Dalian train, in exhibition pa dyan, dry run pa kunwari dyan sa Pasay. Ala naman pala ma'am. At sinasabi niyo hindi magamit dahil kulang ng signaling system ito, Senator, ma'am? Alam mo, hindi lang ako naiinis. Ako'y nagagalit na at kasama na rin ang ating mga kababayan. Kaya ka, di ba sabi mo, high blood ka talaga dito. Opo. Sapagkat ilang pagdinig ang ginawa namin. Ilang beses rin sila nagbigay ng garantiya na ito'y maayos. Pero katulad nga na nangyayari sa Senado, maraming kasi ng malingat. Ngayon, nakita natin, sinabi nila magkakaroon ng 48 LRVs. Ibig sabihin 48 na bagon. Opo. Pinuntahan natin yan. Alam mo pa naman na i-deliver dito, wala namang makina. Sus, Mario, wala namang signaling system. Sa ating mga kababayan, ang ginawa po ng DOTR, sila po yung original na chop-chop. Ang ginawa po nila, in-order nila yung Dalian na yung mismong kahaba o yung mismong ng train. Yung bagon, yung mismong bagon ng train, in-order nila sa Dalian na walang experience dito sa China. Yung makina, sa Germany nila in-order. Yung signaling system na mismong mag-prevent ng pagbubungguan yan, yung distances ng train. Yes, ma'am. Sa South Korea naman nila in-order. So, ibig sabihin, ma'am, yung mga train na chop-chop? Yan ang dapat talaga itawag dyan, chop-chop. Ngayon ko lang naisip sapagkat, yun nga, iba't ibang mga lugar ang pinagkuhanan yan. Bakit, ma'am? Hindi ba nakabili sila abaya na pag sinabing Dalian locomotive, kompleto na, may gulong na, may makina na, may signaling? Bakit po ganun, ma'am? Ano ba nangyari daw? Anong explanation nila? Yun na nga, nung tinatanong natin sila pagdaghuli na dahil na-order na nila, hindi natin nalaman na yun palang kanilang kasunduan sa Dalian ay yung Dalian yung talagang main expertise nila, if you can even call it expertise, ay yung mismong katawan, yung train. Tapos sila nang bahala na pag dineliver dito, isi-source out na nila from Germany at from South Korea yung iba't ibang mga parte. Pero nakita natin na yung initial delivery dito, pagpunta natin dun sa depot nila, hindi pa kasama yung mga yon. Tapos, ito pa yung nakakasakit dito, Kailangan, bago nila i-deliver yung mga yan, yung 48 trains na yan, or LRVs, kailangan na test nila ng 5,000 kilometro bago nila dalhin dito. Paano nga nila i-test na hindi nga kompleto? So, dineliver dito, katawan lang. Ngayon, nabubulok doon sa ating mga... So, ibig mo sabihin, ma'am, ano yung mga nakita natin mga nakaraang taon na nagpa-practice sila dyan? May mga nagka-traffic pa dyan sa Pasay, Rotonda dahil binababa nila, pinapatakbo-takbo kunwari. Pinakunan pa sa media, naalala niyo yun, ma'am, noon? Pinakunan pa, pati ako si Tanga, pumunta rin doon, sumilip din, sabi ko sa report, napakaganda ng tren na yan. Yung pala hindi magamit ngayon, ma'am? Yun na nga, gusto ko nga tanongin. Yung bang tinest nila na yon, prototype lang yon at isa lang yon, no? So, marami pang sabihin na natin dun sa 48 na naghihintay, minus 3 kasi 3 coaches per train, no? So, sabihin na natin, yung 45 ay wala pa rin talagang mga makina. So, yun ang, alam mo, sabi nga ng iba, huwag tayong magbibintang sa nakaraan. Pero paano natin maaayos ang ating sarili kung hindi tayo matuto dun sa nakaraan? At kung hindi maging
managot ang mga nagkasala, lalakas ang loob ng mga kawatan na gawin uli yun. Kaya nga sabi ko, nagpapahinga na kayo, pasensya na, pero pananagutan niyo ito, kaya papatawag natin yung mga incorporators nitong maintenance provider, halimbawa itong busa na ito, patatawag din natin yung mga pumirma sa kasunduan nitong mga train na ito. Kasama na dyan, syempre, ang kalihim mismo na si Secretary Abaya ngayon. Kung sinabi, wala naman akong pinirmahan dyan dahil kunyari general manager lang ang ano. Bakit mo pinayagan? Hindi malakas ang loob mo na ilagay ang pangalan sa kasunduan na yan dahil ikaw ba'y mismong nag-aalangan rin. Nakita din natin Erwin, na yung ibang incorporators, huwag natin kalilimutan, ay mga kaalyado nila doon na mga nag-ambag sa kanilang kampanya doon. Di umano. At pangatlo, na walang bidding yan. Yung ibang maintenance contract, 3 weeks lamang, secret bidding or secret na kasunduan, ibinigay sa busan. Kaya nga, maraming anomalya ang nakaraang DOTR na dapat natin ipatawag. Hindi ko nakakalimutan yan. Ay, naku, salamat, madam. Ma'am, sa inyo bang pakiwari o pakiramdam, may kumita rito? Ako ma'am, pakiramdam ko may kumita talaga alam mo, 3.8 billion yan Sus, Diyos ko po. Saan? Hindi natin alam dahil hindi naman natin gamit yung mga trade na yan. Kung kumita man dyan o wala, may kapabayaan dyan sigurado. May kapabayaan at may dapat managot kung hindi natin magagamit yung mga trade na yon. Sapagkat ilang libo, daang libo araw-araw ang gumagamit ng train. Kanina lamang alas 2 ng umaga, na-derail ang isang train na nawala dun sa kanyang riles. Papunta dun sa, ewan ko dun sa park na niya. Buti na lang, wala nang mga pasahero. Yung mga riles natin, hindi pa naayos lahat yan. Kaya, bakit pa natin iintayin na magkaroon ng sa pagsakuna na hindi man lang natin binibigyan ng pagkakataon talaga na masuri talaga ito. Kaya, alam ko sa ating mga kababayan ay sabihin na naman nila, ayan na naman, pagdinig na naman. Pero kasi, ang Senado, hindi namin sila pwedeng hulihin at ilagay sa kulungan Kung pwede lang sana, yan ay ating ginawa na noon pa. Yung ombudsman, kasi mataas ang paggalang sa ating ombudsman, lalo-lalo na kay Ombudsman Carpio Morales. Subalit ako'y nagtataka, bakit hindi niya sinama sa complaint itong si Abaya? Alam naman natin, di ba? Akala ko ma'am, ako lang ang nakakapansin at ilang mga kababayan natin, pati pala kayo, napansin nyo, ay salamat sa Diyos, meron na kaming kakampi. I mean, may mga ibang, marami namang galawang ombudsman na tama naman, At ako'y mismo bilang isang babae, mataas ang respeto ko talaga kay Conchita Carpio Morales. Subalit, dito nga, malaking katanungan ito. Bakit hindi siya kasama? Siya nga yung nag-approve ng mga yan. At kung sinabi niya hindi ako nakapirma dyan, pwede ba na ang isang manager ang pwedeng mag-approve niya na walang go signal sa kanya? Kaya nga po, talagang kailangan ipatawag silang lahat muli para naman kung meron man kami sa Senado, pwede kaming magrekomenda na mag-file ng kaso. Kung natatandaan ninyo dito sa Mama Sapano, yung aming rekomendasyon ay mag-file ng kaso dun sa PNP chief at saka dun sa, kalimutan ko yung mga pangalan nila. Basta, lahat ng mga sabi dapat sampahan natin ng kaso, ay nasampahan naman ng kaso ng ombudsman. Yung Pangulo lang ang hindi. Dahil sa ating batas, hindi malinaw ang command responsibility. Kaya nga itong si GMA, di ba? Wala na sa PCSO, MERS. Kasi nga, yung ganun nga, na kailangan natin baguhin ang ating sistema ng command responsibility sa ating batas. Okay. Ma'am, panghuli na lamang, before I will let you go, ma'am, nabasa niyo na siguro. Ano po reaksyon ninyo? Would you agree na ito pong kay Senadora Laila de Lima na pinapakiusap at papakiusapan daw, susulatan, and they will ask the court na payagan si Senador de Lima makalabas ng kulungan everyday to attend ng session ng Senado. Ano po reaction? Is it okay with you bilang miyembro din ng Senado, ma'am? Or kasi baka magiging president at isa pa, abay, may mga dalawa pa kayo senador na nakakulong din, ma'am, na hindi naman binigyan ng privilege na makapag-attend ng mga hearing, senadora.
Alam mo, unang-una, karapatan nila yon na hingin sa korte. Mabuti dumadaan sila sa prosesong yan. Ngayon, alam natin na ang binoto ng tao, kung totoo ka talagang ibinoto, 24 na senador na makakadagdag sa diskusyon. Alright. Si Senator Laila De Lima, kayo man ay naniniwala sa kanya o hindi, nakakadagdag yan sa diskusyon sa Senado. So sana, hindi kami mabawasan, pero nandyan ang mas mataas na konsiderasyon yung ating batas. Correct. Kaya ka na-detain for a reason. So, sana yung kaso na yan, mas mabilis nilang madinig para naman magkaroon na ng linaw kung may kasalanan o wala. Pero sa ngayon, hindi ako abogado kasi sa nakikita ko parang president-wise, nakita natin na si Senator Pong at si Senator Jinggoy ay hindi nga pinapayagan na mag-attend ng maraming mga kung ano-anong mga hiningi nila. So, hindi ko alam at hindi nga din sila makaboto kahit na nandun sila sa loob ng kanilang pilitan. Siguro, kung gagawin nila ngayon na magkakaroon ng virtual Senate, papayagan na manood doon. Pero alam mo, hindi rin maganda yan kasi ang ibig sabihin, yung mga iba na sabihin natin guilty talaga na nakulong, abay pwede pa rin silang makilahok. Paano ngayon yan? So, yun yung medyo talagang napakahirap na dapat binawin ng batas, ng korte, kung ito'y payagan nila. Pero para sa akin, hindi ako abogado, gusto ko makita kung ano ba ang pinapayagan ng batas. At maganda, kung ano ng mga kaalyado niya na mag-file ng kaso para ng appeal para malinawan. Alright. Senator Grace po, maraming salamat ma'am. Magandang umaga. Mabuhay po kayo, Senadora. Magandang umaga, Erwin, at sa lahat na nakikinig. Salamat po. Nasa linya rin po ng aming telepono ngayon si Undersecretary Cesar Chavez ng Department of Transportation o DOTR, USEC for Rail. Magandang umaga, Undersecretary Chavez. Erwin, magandang umaga. Yes, sir. Thank you for picking up our call. Ito lang po napag-usapan namin ni Senadora Grace po at dismayado siya na she is angry dahil yung mga Dalian train na pinagmamalaki noong nakarang administrasyon ay mga palpak palat hindi magamit dahil kulang-kulang ng pyesa at parang patsi-patsi. Yung isang katawan galing China, isa Germany, isa ganito, hindi magamit. So, hindi po magamit talaga itong 3.9 billion o 3.8 billion pesos na Dalian locomotive na pinalaway sa atin noong nakaraang taon pa bago nitong administrasyon nito, pinalaway-laway nila, hindi naman pala magamit, USEC. Useless. Tama po yan, hindi pa ho siya magamit ngayon. Although sa ngayon ho, as of February, buo na ho yung tren, kompleto na yung tren. Tapos naglagay na sila ng signaling system, dito na nila nilagay yung signaling system. Ang problema, yung signaling system ay hindi pa nagagamit at hindi pa operational at hindi pa ma-certify na safe to operate sa revenue line. Kaya hindi po talaga magagamit. At pangalawa, Erwin, sa mga nakikinig sa atin, iba-ibang buwan ang binigay nila na kung kailan magagamit. Una, February, sumunod April, sumunod May, sumunod June. Nagalit na si Secretary dito. Ibig sabihin, engineering ito dapat precision Kung hindi nila masabi kung kailan magagamit, kaya nagdesisyon si Secretary. Ang sabi ni Secretary, kahit sabihin na ng Dalian, contractor at ng Bombardier, signaling contractor na safe na to operate. Kailangang isanggunin na yan sa mga international experts kung pwede na, kung talagang safe siya. Kasi sila mismo hindi magkasundo, yung mga contractor mismo. Anong mga contractor ito? Yung contractor ng signaling, yung Bombardier, at ang Dalian na general contractor nitong 48 trains. So hindi ho siya magagamit. Ngayon, Erwin, gusto ko lang idagdag kaagad, ipagpalagay na natin na ideklara ng Bombardier at ng Dalian na ito ay safe at pwede nang i-operational. Pangalawa, ipagpalagay na natin na yung third party, international, independent, mag-certify na safe na nga ito. Pagkatapos ng test at series of assessment, safe na nga ito, hindi pa rin po natin magagamit ng buong buo itong 48 Dalian trains. Bakit ito? Kasi nung bumili ang nakaraang gobyerno ng 48 na Dalian trains, 3.8 billion,
pumasok din sila ng another 3.8 billion na kontrata sa Busan. At sinasabi dito sa kontratang ito na during peak hours, 6:30 to 9 o'clock ng umaga, 5 o'clock ng hapon, hanggang 7 o'clock ng hapon, kinakailangan 60 na lumang bagon ang dapat na nasa revenue line. Ang 60, i-divide mo yan sa tatlo, ay 20 trains yan. Sa mga nakikinig ngayon, Erwin, ang kapasidad ng MRT ay 20 trains lang. O saan mo ngayon isasalpak ang Dalian train? Diyos ko po. Okay. Saan mo isasalpak kayo ng Dalian train during peak hours? Ito ang solusyon na ginawa under the Duterte administration. Alright. Yung 60 trains na yan, i-divide natin sa 4 na bagon. So yung 3 bagon, magiging 4 na bagon na ang isang tren. Ay, salamat. Kaya yan kasi yung platform natin ay naka-configure naman talaga yan. So dadagdagan yung platform, magiging 4 na. Yung platform existing ngayon, pang-4 na bagon. 4 talaga yan. So ngayon ba, sir, yung 3 bagon, pag dumaan yung tren, huminto sa isang istasyon, ilan lang ang kayang i-pick up yan pagpunuan? Ilan ang punuan yung 3 bagon? Yung 3 bagon nasa 1,182. Okay, pag 4 na, ilan ang madadagdag? Nasa 1,400, sabihin mo ng 1,500. Ay, ibig sabihin, lalo na sa umaga, dyan sa may North Avenue, pag 200 lang dyan, ubos yung mga pasahero dyan, yung mga nakapila. Ang implikasyon noon, Erwin, ang implikasyon noon, yung 60 na bagon na binigyan ng garantiya ng gobyernong nakaraan na dapat nasa revenue line, magiging 15 train sets. So meron kang na yung 5 train sets na pwede mong isalpak mula sa Dalian. Ayun. Yung 5 train sets na yan, you multiply that by 4 na bagon, therefore 20 na Dalian na bagon. Alright. So 48 minus 20 na bagon, meron kang 28 na bagon ng Dalian ang di mo magagamit during peak hours. Nako, so nagsayang na naman ng kwarta. Pwede mong isipin yan. Pwede natin isipin yan. Sir, matanong kita, we're running out of time. Do you think may kumita po rito? I mean, between you and me, in your heart of hearts, do you think may kumita rito? Pwede kong sabihin, mali yung procurement. Mali ho yung procurement, mali yung pagkakaprocure, at may problema ho sa kontrata. Kung bakit nila pinalusot yung maling procurement at may problema sa kontrata, hindi ko legal na ho ang sasagot yan. Definitely ho, sa batas, kapag ka mali yung proseso at ipinipilit mo yan, may problema. Tapos yung dalawa ho yun. Yung procurement process, bago ka nag-bid, mali na. May mali na. Tapos yung kontratang pinasok, may mali pa din. Kailan ba, ano bang sitwasyon na yung mali ay ginagawa mong tama? O di ba ho, yun ho, bahala na po ang taong bayan. Alright. Yusek Cesar Chavez ng DOTR, maraming salamat po. Magandang umaga, mabuhay po kayo, Yusek. Salamat, Erwin. Alam na this. Ano pa? Ang problema lang natin, nakikita dito mga kapatid, makasuhan man yan ng Senado, nila Grispo, sabihin natin proven guilty, etc., etc. Pagdating yan, pag pinasa na ng Senado sa Ombudsman, tignan naman yung Ombudsman, Conchita Carpio Morales, akala mo mahepatitis sa kulay dilaw, Tus Mariosep. Tama si Senadora Grispo Kinasuhan na lahat, pero inabsuelto yung mga big time o big boss ng mga dilawan. Kagaya sa mga masapan, kinasuhan ng mga general ng babaeng ito, pero yung Pangulong Pinoy, command responsibility, absuelto. Ngayon, dito naman sa MRT na ito, kung sino-sino kinasuhan ni Conchita Carpio Morales, pero yung pinaka-big boss na si Abaya, hindi kinasuhan. Ang tanong ko dyan, Conchita Carpio Morales, kung nakikinig ka, and if you happen to be listening right now, question is why? Why is Abaya not included? Why is Abaya exempted? Bakit pag yung mga malalaking tao ng liberal hindi kasama? Pero yung mga mababa, Conchita Carpio Morales, kinakasuhan mo. Halatang halata po Parang hanggang ngayon, nagbabayad ka pa ng utang na loob sa dati mong amo na si Pinoy na naglagay sa iyo dyan. Hindi ko alam kung nagbabayad utang ka o nag-uulyanin ka na lang dahil sobrang katandaan mo na pasensya na madam, nagtatanong lamang ho ako. Jesus Mariosep, ang daming mga kawatan ng panahon ni Aquino.
How come? Ha? How come hindi mo nakikita? How come nakikita namin na sambayanan na Conchita Carpio Morales ng Ombudsman? Sus Maria Josep. Please do your freaking job, madam. Ha? Do your job. Okay? Nakakasulasok ko eh. Halatang halatak. Malinaw pa sa sikat ng araw. Malinaw pa sa black and white. Ha? Na may pinapaboran ka. Pag opisyal ng Pangulong Aquino dati, ha? Pag mataas na opisyal ng liberal, absuelto sa mga kaso, ha? Kagaya ni Ibaya, kagaya ni Abaya, ni Alcala, ni Abad. Walang kakaso-kaso itong tatlong bugok na ito, ha? Abad, Alcala at Abaya. Pansinin ninyo, walang kaso. Yung mga mababa sa kanila may kaso. Ngayon, pagdating dito sa mga panahon ni Duterte, puro daldal itong babaeng ito, iimbestigahan daw si Duterte, etc., etc. Buisit, ha? Bakit hindi mo muna pakialaman yung nakaraang administrasyon at habulin? Habulin si Abaya. Mantakin mo 3.9 billion pesos. Hindi natin magamit. Diyos ko po naman, Panginoon ko. Aba, Ombudsman, kung hindi mo na kaya yung trabaho, magpahinga ka na. Kung ikaw ay on the verge of senility, ha? Aba, lumayas ka na dyan. Kung hindi mo kaya ang trabaho, pasensya naman. Pero marami pa po dyan ng mga magagaling na pwede kang palitan, ha? Alam ko po nga may term limit ka dyan. Pero in delikadesa na rin siguro, Conchita Carpio Morales, lumayas ka dyan. Pagbigyan mo naman yung iba, it's high time. Kasi bukod sa, ewan ko ha, tingin ko lang ito, bukod sa bias ka, wala kang ginagawa, ha? Ibig sabihin, ikaw ay inutil. Ganun lang kasimple yun. 11 minutes after 9 o'clock, ha? Pag-uusapan, ho, hindi pa ho tayo tapos dito. Pag-uusapan naman natin isa pang problema, isa pang kalukuhan ng mga tiga-liberal. Yung dilema, nakakulay nila, kakausapin nila ang korte, ipipetisyon nila na payagan lumabas. Paano naman yung dalawang senador? Yung Jinggoy at Bongbong. Ay halal din naman ng taong bayan yun na Senador Drilona. Now, can you tell me? Huwag mo sabihin si Dilima lang hinalal. Yung dalawa hindi hinalal. Kung yung palusot ninyo because she was elected by the people, also, si Jinggoy at saka Bongbong. Si Jinggoy at saka Bong Revilla, hinalal din naman Oy, bakit kailangan si Dilima lang? Pagpalabasin niyo yung Dilima na, isbit-bit niyo na yung Bong at saka Jinggoy. Tirada ninyo talaga. Gusto niyo lang magpasarap-sarap yung kasamahan ninyo dyan. Hindi, ha? Hindi kami tanga at hindi kami papayag na mag-hearing-hearing dyan, magpasarap-sarap sa air-condition na opisina niya. Baka malay natin, matulog-tulog lang yan dyan. Hindi. Ako na nagsasabi, no. Ha? Mabuti, inilabas yun sa media, ha? Mabuti at naibalita para maharang namin. Mga kalukuhan ninyo. Gagawa-gawa kayo ng kagaguhan. Ngayon, ayaw ninyong pagdusahan. Gumawa ka ng katarantaduhan, pagdusahan mo. Hindi yung itatanggi mo. Wala kang kinalaman. Lahat naman ng tao. Pag nahuli, walang alam. Sus, Maria Josep kayo. Sus, Maria Josep. 9:30 ng umaga. Mamaya engineer, bago tayo mag-break, yung ating makabagbag damdamin na letter sender galing po sa 14-year-old na batang babae. Sige nga. Ito na ang IMSD. Itanong mo sa dalubhasa. Dear Tito Erwin, I'm a 14-year-old girl at grade 9 na po sa pasukan. Need ko po tulong ninyo, Tito. May paraan po ba na mapigilan namin ng younger brother ko who is 12 years old ang paghihiwalay ng daddy at mommy namin? Masaya po ang pamilya namin until noong December nang ma-promote daddy ko as area manager ng isang company. Mommy said may ka-live-in na si daddy, pero daddy said the days na wala siya sa amin ay nasa probinsya, nag-i-inspect at nag-check ng sales nila. I believe him, Tito. Pero mommy said he's lying and pinalalayas na niya dad ko. Please, sir, I love my dad so much. Pero mom said he's a bad person. Can you help us, sir, na hindi mawasak family namin? My classmate told me to write you kasi you give advices daw po. Please help our family and please help me and my brother.
little Susie. Alam mo, Susie, after this, mga 15 minutes to go. Go listen, all right? I will find a solution to your problem. It's a hard problem, Iha. It's a tough one, you know. And tama ka, it's hard to accept. And but it is a reality. It is part of life. Minsan nga nakakabwisit bakit pa naging bahagi ng buhay ng ilang tao ito? Yung tinatawag na separation. That's the most painful thing, lalo na po sa mga bata, mga kapatid. Kaya kayo mga magulang, Diyos ko po naman. Think, 1, 2, 3, 4 times. Hindi po ganun kadali ho yan Nahiwalay na tayo. Mga punyemas ka, lumayas ka, babaero ka. Sagot naman nila, ikaw din naman may mga dinidictate ka. May tumutorjak sa'yo Pero yung effect po nito yung mga bata the kids it's the children. That is really, that affects them a whole lot. It will make them or break them There will come a time na it will make or break your sons, your daughters, because of the separation. Maaring kayo, kaya ninyo, pero sasama sila, yung pain, missing one of the parents, especially if they're used to living with seeing both parents at home every night. And then suddenly isa mawawala. It's a painful thing. Very painful. 16 minutes after 9, wag ho kayong bibitiw. Magbabalik po kaagad ang punto asintado. Oy, Senador De Lima, di ka kasama dyan. Pagbabalik ho natin, umanda ka. Sa hypertension at high cholesterol pa lang, siguradong bagsak ka na. Paano na kung may diabetes ka pa? Live well. Kailangan panatiling tigasin ang katawan laban sa anumang uri ng sakit. Kaya araw-araw take Gainuracell 3-in-1 capsules. With proper diet and exercise, kasanggan nyo ang Gainuracell laban sa pagtaas ng blood sugar, hypertension, high cholesterol na maaring maging sanhi ng diabetes. Like us on Facebook, www.facebook.com/Gainuracell. May problema ka ba sa irregular movement? Uminom ng Fiber Health para sa mga katanungan at discount. Tawag na or text sa 0909-383-8555. Ulitin ko, 0909-383-8555. Or tawag sa landline 808-1144. Mabibili po ang Fiber Health sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Fiber Health ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. 17 after 9, dyan lamang ho kayo. Magbabalik ho kaagad ang punto asintado. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Republic, the only cement with tatak tibay enhancers. Mercury Drug celebrates its 72nd anniversary on March 1, 2017. There are more than 1,000 stores nationwide for easy and convenient access to medicines and other healthcare needs. 24/7 service in over 100 strategic locations to serve the needs of everyone anytime, day and night. Guaranteed freshness and high-quality medicines sold in our stores, whether branded or generic. Mercury Drug, keeping the nation healthy. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng aksyon, news update mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita, aksyon, 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 news update. Ang oras 9:17 ng umaga. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Nasa Supreme Court na upang maglagak ng 8 milyong pisong deposito ang kampo ni Vice President Leni Robredo. Ito ay para sa kanyang counter-protest laban kay dating Senador Bongbong Marcos. Una na naglagak ng deposito si Marcos ng 36 million pesos para sa kanyang protesta. Ngayong araw ang itinakda ng PET na deadline upang magbayad si Robredo. Kabuang 81.46 million pesos ang dapat bayaran ni Robredo at Marcos para sa kanilang protesta.
Sa ibang balita, magpupulong ngayong umaga ang liderato ng Kamara at Senado. Layon ito na pag-usapan ng legislative agenda ng administrasyon na isusulong sa susunod na mga buwan. Sinabi ni Majority Leader at Ilocos Norte Representative Rodolfo Fariñas na tutukuyin nila ang priority bills ng administrasyon na kailangang isulong bago matapos ang first regular session ng 17th Congress. 30 ang sinasabing priority bills kabilang ang amyenda sa saligang batas, amyenda sa Government Procurement Reform Act, Coconut Farmers and Industry Development Act, amyenda sa Social Security Act, Income Tax Reform Act, Traffic and Congestion Crisis Act, pagbabawal sa conversion ng agricultural lands. Ang Philippine Standard Time, 9:19 ng umaga. At yan ang mga balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM, Archie Zapanta. Saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News update. Sabado night, sarap na uring sa atin. O Sabado night, Springfield sana, sarap na hanap natin. Let's go! Sabado night, sarap na uring sa atin. Ano mang araw, Sabado nights na. Mag San Miguel Fairfield na. Sarap ng uring, sarap ng totoo. Siyempre, ano mang araw, Sabado na. Sabado nights. Drink responsibly. Maribel. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa Pagcor. Keep it fun. Game responsibly. Mabuting balita mula sa SSS. Para sa mga good standing members, pwede na mag-extra savings. May SSS Peso Fund na. Mabuting pagkakataon ito na magkaroon ng ipong mas may pakinabang. Sa SSS Peso Fund, extra savings mo, safe na safe. Extra savings mo, kumikita. Extra savings mo, maaasahan sa kinabukasan. Magpag-ugnayan na sa SSS. Alamin ang SSS Peso Fund. Samantalahin ang mabuting pagkakataon, mag-extra savings. Mag-SSS Peso Fund na. Lucy Joko. Ay, nako. Raquel Panotes, Imelda Santos, Ohio gozaimasu, Imelda Santos, Valvons, Jonel, Baby Hoops, Libra, Angela, William, Judith, Estiliado, June Fernandez, Pure Foods Nuggets. From freezer, straight to toaster, to your tummies. Nuggets? Crispy, juicy, easy. Pure Foods Nuggets. Tuluyang sipag, sige lang ang sikap. Parang gin kapitan sa inuman, laging maaasahan. Kaya-kaya. Good morning, Eileen Ramos, Voltra Maldita, Gin Kapitan, kayang-kaya. Sipag at sikap kasama ang sarap at hamon ng Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Drink responsibly. Marjorie Andrews, Juan, Ton, ganito ka ba? Rameses, Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Easy, Rameses Mesa, yung mga salita, mga dulce na easy. Food supplement for men. Easy lang, easy. Lucy Masarap Joko. ang buhay. Odette Ito Bacaldos. arangkada na walang Wow, palya. Odette Bravo Bacaldos from ang Toronto. pagsik Good mo. morning, Danica Diaz. Available at Mercury Drug. Ayan, Danica Paalala, Diaz, ang Bravo Rochelle ay hindi Azul. gamot at hindi dapat Thanks for gamitin sharing this panggamot sa video. anumang uri ng Nilo, sakit. Masarap ang Els buhay. Cabardo, Todo arangkada na walang palya. Alin Diaz. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Rameses Mabibili sa Beza. Mercury Drug nationwide. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakamaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM.
Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Tulfo. Punto Asintado. Oras po natin, 24 minutes after 9 o'clock. May panawagan lamang po sa mga kamag-anakan, kaibigan, kaklase, mga kaopisina po ni Romeo Antonio Baby Lugto. Si paring Antonio Lugto po ay pumanaw na noong Biyernes ng umaga dahil po sa heart attack. Nag-iingat ho kayo. He is, kumpare ko po ito, si paring Antonio Baby Lugto. He is turning 51 ngayong June sana, pero hindi na po umabot. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay po dyan sa St. Peter Funeral sa Novaliches. Ang kanyang libing naman po ay nakatakda ngayon pong alas 3 ng hapon, ngayong Huwebes, dyan po sa Holy Cross Memorial Park. Dyan din po along Quirino Avenue, Novaliches, Quezon City. 9:25, boy, teka muna. Baba! Marami tayong babatiin dito ng mga birthday. Happy birthday po sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon. Happy birthday! Especially kay Mario Carlos. Happy 50 ka na pala ngayon na Mario Carlos, 50 years old ka na pala ngayon. Nakalain mo yun, nakala ko 50 years old si Mario. At ang kanyang anak naman na si MJ ay 13 years old. Habang ang isa pa naming kaopisina na si Gregorio Cabrera ay 48 years old. Akalain mo, sabay-sabay na nagbe-birthday. Happy birthday Mario and happy birthday Greg. Salamat sa inyong walang sawang serbisyo sa Erwin Tulfo Center for News and Public Service. 9:26, dire-diretso na po tayo. Pag-usapan ho muna natin saglit bago tayo mag-break. Ito pong katawa-tawang ewan ko ba kung anong napasok, kung anong hangin ang napasok sa mga utak o kukote nitong mga mambabatas ng liberal. Kahapon kasi nagpulong-pulong muna sila ng umaga sa bahay ni Senador Drilon. Pagkatapos, dumiretso sila doon sa Campo Crame para dalawin si Senadora de Lima. Kasama siyempre si Antonio Trillanes. Mukhang si Trillanes ililipat na yata sa grupo ng mga dilawan ito. Nationalista ito Pero gusto niya yata maging dilaw na rin itong mama. Kaya, ayun. Nung dumalaw sila, pagkatapos, siguro baka nagngangawa doon si Dilima, nag-iiyak sa kanila, off camera naman. Gusto siguro lumabas na. Kaya ito mga mambabat sa mga kasamahan niya, ipipetisyon daw sa korte na palayain. Ibig sabihin, hindi naman palayain totally, kundi payagan ng korte everyday si Senadora de Lima, Monday to Thursday. Kasi Friday, wala akong session. Monday to Thursday, ay pupunta siya from Camp Crame Detention Center, pupunta siya sa Pasay, sa Senado, doon sa kanyang opisina, magpalamig-lamig doon, magpa-aircon, at pagkatapos, magpapasa ron ng mga panukalang batas, sasali sa mga botohan, sa mga diskusyon sa Senado. Ewan ko kung anong napasok sa ulo nitong mga senador natin, si Senador Kiko Pangilinan, Senadora Risa Ontiveros, Senador Drilon, Senador Trillanes. Anong napasok sa mga kukote ninyo ng mga senador kayo? Oy, hindi ba ninyo naisip na meron pa kayong dalawang kasamahan din dyan sa Campo Crame, si Senador Jinggoy, at saka Senador Bong Revilla. Ang kaso ng mga ito ay yung PIDAP. Yang kasamahan ninyo, mukhang mas mabigat nga yung kaso ng kasamahan ninyo, droga yan, Sus Maria Josep. Hindi ko sinasabing pakawalan yung dalawang mambabatas na nakakulong ngayon. Punto de vista ko lamang dito. Since ang palusot ninyo ay hinalal ng taong bayan si De Lima, kaya nararapat lamang na nandoon siya sa mga bawat sesyon ninyo sa Kongreso. Ang tanong ko sa inyo, Senador Drilon, Senador Risa Ontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, at magaling na Senador Trillanes. Bakit? Si Senador Jinggoy Estrada ba? Si Senador Bong Revilla ba hindi hinalal ng taong bayan? So, entonces, wala silang karapatan na mag-attend ng sesyon ng Kongreso? Bakit? Na-convict na ba sila? Hindi pa naman convicted
Ongoing ang kaso ng dalawang mambabatas na yan. Ito nga si Senadora De Lima. Bakit sasabihin ninyo na payagan ng korte kasi kailangan nyo mag-attend? Bakit yung dalawa wala pang karapatan mag-attend? Ha? Yung Jingoy Estrada, yung Bong Revilla, walang karapatan mag-attend? Ha? Wala silang, hindi sila pwede magpanukala ng batas? Hindi sila pwedeng bumoto? O suspendido yung isa, si Revilla, pero si Jingoy. Mariosep kayo, Diyos ko po naman. Anong sistema yan? Kung papayagan yung De Lima, isama nyo na rin yung dalawa para everybody happy. Ay, napakasama naman ang ugali ninyo. Mariosep. Ay, nako, exactly, Mr. President. Yung isasama lang nila, yung kakulay nila, na kulay dilaw na parang may hepatitis. Mariosep. Ay, basa ka muna. Ayon sa ikalawang aklat ni Duterte, talata 22 hanggang 25, Pompiang sa 21, basa. Wag po akong takot-takutin ng imperno kasi pag takutin ninyo ako sa imperno, pagdating ko doon, magka-problema si Satanas. Simula ngayon, may bago ditong boss, ha? Yan ay sinundan pa, baba mo, engineer. Isa pa. Yan ay sinundan dito sa ikatlong aklat ni Duterte, talata 1 hanggang 5, Pompiang, tumbok mo sa 2. Alam mo na yung init ng, they call it chok-chak. Chak-chok siguro sa inyo. Ewan ko. Yan siguro ang tumatakbo. Kailangan kayo mabasahan Kailangan kayo doktrinahan ng mga salita ni Duterte, kayo mga dilawan. Naliligaw kayo ng landas Ayaw nyo sumunod, Saan ba yung doktrina natin, Edison? I-anunsyo natin, may doktrina kami nila Edison. Tuwing gabi yan, gabi-gabi sa iba't ibang panig ng bansa. Kailangan madoktrinahan itong mga kulukoy na ito Anong hihilingin ninyo? Sino ba kayo, mga tagpulano kayo? Para makadalo at makakuha sa sesyon because Senator De Lima was elected by the people. Hoy, Senator Drilon, anong tawag mo kay Jingoy? Putok sa buho, biglang lumabas, biglang nandyan na lang sa Senado. Secretary, Senator Drilon, si Bong Revilla, ganun din. He was also elected by the people. Kaya sasabihin mo na si De Lima kailangan mag-attend ng sesyon dahil hinala siyang taong bayan. Bull! Ano pong gusto niyo sa akin? May gusto po ba kayo sa akin? Kulang. Akala ko ba, hindi pala si Mariscote siya. Medyo mahina yung bata natin. May karugtong yan. Akala ko ba pinapalit-palitan ba yun, Edison? Mahina yung bata natin yan. Pasensya na, 9:32. May hinihintay ako Anyway, nasa linya rin ng ating telepono si Secretary Vitaliano Aguirre II ng Department of Justice. Magandang umaga, Secretary Aguirre, sir. Hi, good morning, Erwin po, opo. Magandang umaga rin sa iyong mga taga-subaybay. Ay, mabuti, nasagot nyo kami. Tumiinit na po yung ulo ko at talaga ng bumbunan ko dito sa nabalitaan ko. Ano ba, reaction lang po. Hingin ko lang reaction ninyo. Ito raw mga kasama ni Senadora De Lima, hihingin sa korte na maka-attend siya ng sesyon dahil halal daw ng taong bayan ito. Kaya nararapat lamang nandun siya sa Senado bilang senador para mga pagbutuhan, para pagpasa ng mga panukalang batas. Ang punto ko naman na Secretary Aguirre, bakit ba sila Jingoy, hindi ba hinalal? Si Bong Revilla ba, hindi ba hinalal? Sus Mariosep, mukhang unfair yata ito. Kayo po ba hahayag? Po yung sabi ninyo. Actually, nandyan nga si Jingoy at si Senator Revilla na hindi naman nila sinabing dapat pagbigyan nung sila'y nung si Senator Jingoy pwede pong attend. Tapos ngayon, pagdating ng kasamaan nila, sasabihin nila na bigyan ng pagkakataon. Ngayon, dapat alalahanin pati nila na through nung panahon ni Secretary De Lima, yung mga itong pagkaalal ni Senator ni President GMA, hindi nila pinayagan yung umattend. Correct. Kaya bakit alam mo puro puro pasarap lang itong mga dilawan na ito pero yung bang parang ang feeling nila entitled sila kung anong entitlement na dapat na sila parang bigyan ng special treatment.
Pero kung kayo tatanungin, sir, pwede ba ang government siguro through Secretary Calida, ang OSG natin, pwedeng hadlangan itong request nila sa korte na makadalo si De Lima sa mga hearing daw ng Senado, mga session? Sec? Actually, hindi ko alam kung meron na silang final sa court, no? Pero siguro ang dapat unang appeal niya dyan ay doon sa mismo sa Senado. Oo. Ano ba si mag-appeal sila doon sa kanilang makasama sa Senado, lalo kay President sa Poco, napayagan na si De Lima. Ngayon, I'm sure na hindi mangyayari yan sapagkat wala namang karapatan yung mga yan. Talagang hindi naman dapat entitled yung mga yan. Sapagkat sila ay nakakulong gawa ng sa mga kasong ginawa nila. Ngayon, kung maaari, hintay nila muna mag-rule ang Supreme Court. Baka pag sinabi ng Supreme Court, wala naman pala ng kaso laban sa'yo. So, pwede ka nang lumabas yun. Pwede ka nang gawin yung ordinary katungkulan bilang senador. Pero pag sinabi ng Supreme Court na hindi o dinismiss yung kanyang certiorari, ang ibig sabihin nun, malakas ang ebidensya laban sa kanya. Nako. Anyway, Secretary Vitt Aguirre, so, pero pwedeng kontrahin ito ng gobyerno ng OSG siguro, ng inyong tanggapan, kung sila po ay magpa-file. Anybody can counter this and block this, itong plano ng liberal na palabasin na pansamantala si De Lima. Pwede po, talagang wala namang basihan yan eh. Alright. Para lang hindi maging irrelevant si De Lima. Ganyan ang ginagawa niya mga dilawan na yan, mga liberal na yan. Sapagkat hindi na pinapansin yan eh. So, kaya para hindi mamatay yung si De Lima, ang kanyang relevant, yun, dinalaw. Gumawa sila ng okasyon, kunwari dinalaw nilang 4 yung kanyang kasamahan. Anyway, Secretary Vitaliano Vitt Aguirre ng Department of Justice. Maraming salamat, sir. Magandang umaga. Mabuhay po kayo, sir. Thank you, Erwin. Thank you po. Good morning. Kita mo, irrelevant na pala yung dilema na yan. Maging si Grace po. Parang awa nyo na kayo mga liberal. Itigil na ninyo ang inyong kalokohan na yan. Hindi kailangan nila si De Lima kasi pagbutuhan, kaulat sila, talo. Kasi lalo na ngayon, pag-uusapan na yung death penalty, alam ni Drilon at mapapahiya si Drilon, parang sinampal-sampal ng 10 beses ang bunganga niyan. Nasabi niya, patay na ang death penalty. Hindi raw makakalusot at harangin ng dilawan. Paano? Pag wala kang De Lima, taolat sila. Mapapahiya siya sa kanyang mga pinagsasabi. Tama yan. Pag tumahimik ka na, Senadora De Lima, diyan ka na lang, kumanta ka na lang dyan, o gumawa ka ng mga tula, kausapin mo yung 4 na dingding dyan. Ha? Ano pong gusto niyo sa akin? May gusto po ba kayo sa akin? What the hell? Exactly, Manong Digong. Yan, ha? Yan ang inaantay ko, engineer. Dapat ganyan, ha? Exactly, Sel, Bennett, papansin, ganun din Louie, Nonak at Jonathan Carrio. Ganun ang gusto ng mga ito, gusto magpasarap-sarap. Abay, nakakulong na, araw-araw ka makakalabas, ha? Siyempre, pag nasa Senado ka na, natural, pwede kang subaglit mo na sa mall dyan, sa MOA. Abay, bibili lang ako ng panty, bibili lang ako ng bra o ano ba dyan, ha? Sasabihin mo sa mga alang, aba naman, pipigilan ka ng gwardiya mo. Yes, ma'am. Kasi pwede bang kakain muna ako dito sa restaurant kasi na-miss ko na ito. Ano ka? Utot mong blue. Ano pong gusto niyo sa akin? May gusto po ba kayo sa akin? What the hell? Meron pa palang hirit si Manong Digong. Anyway, 9:38 ng umaga, mga kapatid, hindi, ha? Ako na nagsasabi, hindi ako papayag, ha? 10 nitong mga kababayan natin, ha? Hindi rin papayag. Sus Mariusep. Ay, natural. Pagpapayagan po ng korte si De Lima, di payagan na rin si Jinggoy, payagan na si Bong Revilla. Mario, na-unfair naman doon sa dalawang yun. Halal din ang mga taong bayan ito. Bakit? Ha? Hinalal din naman sila eh. Ang sabihin nyo kayo liberal, kasi si Pino yung nagpakulong dito sa dalawa, kay Bong Revilla at saka kay Jinggoy. Kaya wala kayong pakialam. Itong si De Lima na kasamahan nyo, si Manong Digong ang nagpakulong. Kaya nanggagalaiti kayo. Pero hindi, sorry, ha? Manigas kayo, utot yung blue, ha?
Maghimas ka ng bakal na rehas sa Senadora de Lima. Pag nilayan mo yung mga pinagagawa mo. Diyos ko po naman. Exactly. 9:39 ang umaga. Huwag kayong bibitiw. Marami pa ho tayong pag-uusapan. Sa hypertension at high cholesterol pa lang, siguradong bagsak ka na. Paano na kung may diabetes ka pa? Live well, kailangan panatiling tigasin ng katawan laban sa anumang uri ng sakit. Kaya araw-araw take Gainuracell 3-in-1 capsules. Like us on Facebook, www.facebook.com Gainuracell. May problema ka ba sa irregular movement? Uminom ng Fiber Health para sa mga katanungan at discount. Tawag na or text sa 0909-383-8555. Ulitin ko po, 0909-383-8555. Or tawag sa landline 808-1144. Mabibili po ang Fiber Health sa mga leading drugstores nationwide. Paalala, SSS. Layunin ng SSS na mga benepisyo ay agad na ibibigay sa panahon ng pangangailangan. Bilang miyembro, siguruhing kontribusyon ay laging sapat at on time. Mga loan ay mga pribilehiyong napakinabangan. Maayos na pagbayad nito ay pagsigurong sa muling pangangailangan, ito ay agarang maaasahan. Mabuting paalala po muli, siguruhing nasa ayos ang ating SSS membership upang benepisyo at pribilehyo ay hindi naaabala. Bumalik na ulit. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng aksyon News Update mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita, aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Magpagas na sa Petron para may exciting rewards. Petron 5-day bonus points. Ang dali! Kuha lang ng Petron Value Card. Magpagas na lang magpagas. Kada 5-day visit mo, may 5-day bonus points ka. More points, more free fuel to be redeemed. Petron 5-day bonus points. Hindi ito promo. All year round na to. Para ang everyday, pwede maging best day. Petron. Lilipat lang pala ng pwesto. Choose what's right for you. Edson. Petron XCS 95 octane with tri. Okay na, lilipat lang pala ng pwesto. Protection versus standard fuel. Lilipat lang ng pwesto. Tama pala dito. Hindi pala doon. Oh, nilipat ko lang ng pwesto. Nakalagay kasi, please find a better location. So, nilipat ko. Para sa'yo. Hindi na bumagsak. Bravo! Food supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Ayan, okay na ba? Feedback please kung okay na. Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Masarap ang buhay. Todo arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mabibili sa Mercury Drug nationwide. Mabuting balita mula sa SSS. Para sa mga good standing members, pwede nang mag-extra savings. May SSS Peso Fund na. Mabuting pagkakataon nito na magkaroon ng ipong mas may pakinabang. Sa SSS Peso Fund, extra savings mo, safe na safe. Extra savings mo, kumikita. Easy Lawrence, ano na namang supply ng Colgate na naman. Ipag-ugnayan na sa SSS. Alamin ang SSS Peso Fund. G, 69 na. Extra savings. Mag-SSS Peso Fund na. Thank you, Faye Yapkin. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Action! Granted, go ahead. That's what I want to hear. I can see here. Punto Asintado. Oras po natin, 44 minutes after, or make that 45 after 9 or 15 minutes before 10. Alam niyo mga kapatid, itong itanong mo sa dalubhasa, hindi po lagi medyo masaya. Minsan, pag nakakatanggap po ako ng mga message o email, lalo na po mga makabagbag damdamin, parang ayaw ko na basahin eh. Pero bahagi pa rin po kasi ito ng public service. Alam niyo na ho, yung mga sumusulat, umaasa po, naghahanap po ng kasagutan. Well anyway, hindi ho po laging masaya ho yung IMSD natin, pero kailangan nating sagutin. Nasa linya po ng telepono si Dr. Babes Arsena. Dr. Babes, good morning. Ito na ang IMSD. Itanong mo sa dalubhasa. Hi Doc, good morning.
Good morning. Kamusta ang Japan, sir? Okay naman, Doc, pero pasensya ka na. Napunta ako dyan. Talaga? Anyway, Doc. Anyway, Doktora, it's I have a letter here from a 14-year-old girl, Doktora. Very heart-ripping, ika nga. Talagang mawawasak ka kasi mukhang maghihiwalay na po ang magulang niya, hindi niya po alam. Siya at saka yung kapatid niya na 12 years old. Pilit nilang pigilan. At they're asking right now, they're asking me, how will I stop that? Let's just listen muna, Doktora. Ano po? I'm sure nakikinig ito ngayon si Little Susie. Okay, sir. Dear Tito Erwin, I am a 14-year-old girl at grade 9 na po sa pasukan. Need ko po ng tulong ninyo, Tito. May paraan po ba na mapigilan namin ng younger brother ko who is 12 years old ang paghihiwalay ng daddy at mommy namin? Masaya po ang family namin until noong December nang ma-promote po si daddy as area manager ng isang company. Mommy said may ka-live-in na si daddy. Pero daddy said, the days na wala po siya sa amin, na sa probinsya, ay nag-i-inspect at nag-check ng sales nila. I believe him, Tito. Pero Mommy said he is lying and pinalalayas na niya daddy ko. Please, sir. I love my dad so much, pero Mom said he is a bad person. Can you help, sir, na hindi mawasak family namin? My classmate told me to write you kasi you give advices daw po. Please help our family and please help me and my brother, Little Susie. Doc, ako'y napapaiyak tuloy. Oo nga, no? At mismo yung bata ang nagtatanong. Helpless, Doktora, and siguro wala makitang kasagutan. Dito sumulat sa akin. Siguro na i-relay niya sa kaklase niya. Kaklase niya siguro, sabi, sumulat ka doon kay Erwin Tulfo na hindi naman pambata itong program natin. But anyway, can we give it a shot, Doc? How do we prevent this? How do we do this? How will we explain to Little Susie na this kind of things happen in life, pero it is beyond their control, and it is because of problems with the parents. Sila yung tinatamaan. And why does this happen, Doktora? Why? Actually, pag ang marriage is in trouble, ang mga bata, sila yung victims dito. The parents are so immersed doon sa kanilang nararamdaman na hindi nila naiisip na ang mga bata ay tumitingala sa kanila. Ang mga bata sila ang talagang talo dito. Ang aking masasabi lang, ang pwedeng gawin ng dalawang bata is una, pakita nila na alam mo yun, yung gusto nila ang pamilya ay maging buo, pero alam mo, sa totoo lang, Sir Erwin, napakahirap kasi lalo na kapag merong third party o kapag talaga ang isa sa parents ay ayaw ng maayos ang kanilang pagsasama. Ang problema din dito, ang mga bata, young as they are, can develop guilt feelings, parang they blame themselves doon sa sa problema sa pag-aasawa o sa kanilang parents. So, ang para sa akin ay pwede nilang kausapin, individual yung kanilang nanay at tatay, express themselves. Huwag nilang itago ang kanilang nararamdaman sa kanilang sarili. Hindi natin alam kung ano maging outcome, pero para sa akin, kailangan may gabay ng mga ibang mga members ng family katulad ng lolo at lola, o yung mga tinatawag natin leaders ng family. Doc, so at this point, I mean, let's be realistic. Wala di ba? There's no solution because the only solution will come to sa tingin ko nga dito, Doktora, it's ang decision dito solely rest on the shoulders of the mom kasi pinalalayas na nga raw yung daddy niya. And I can understand because babae ito, siguro, masama pa rito, baka daddy's girl ito, so masakit sa kanya, malapit sa daddy niya. Suddenly, pinalalayas ng mami niya, sinasabi, bad person yung daddy mo na
kung saan malapit siya. So, this solely lies on the shoulder of the mom. Ang decision dito making is the mom. Kung pakikisamahan niya po, hindi because he's saying na your dad is a bad person. Pero tama ba yun, Doc, that mother should say that in front of her little child na your dad is bad person? May kirida, may kabit, may iba ng asawa. Is it, I mean, at this age, at 14 and 12, nasasabihin ng mom, sabihin na natin, mali yung I'm not defending the father, pero is it right ba na to tell the child as young as they are, kung ano ginagawa ng father, anong mistake? Should the mom tell this to their kids? Kailangan yung nanay dito ay kahit paano i-filter niya. Kasi alam mo, kahit ano mangyari, tatay pa rin niya ng mga anak niya. Pwede niya sabihin na may problema sila sa pagsasama, pero may mga bagay kasi na hindi pa rin naintindihan ng mga kabataan. So, explain it on the language na maintindihan ng mga bata at para sa mga magulang. Kung ano ang problema nyo sa isa't isa, ay kailangan hindi mawawala ang responsibility to be a good parent to your children. Magulang sila lang ang in trouble. Pero mas talo dito ang mga bata. The kids are looking up at them Of course. Eh, sino ngayon magbibigay ng pagmamahal? Sino ang tinatawag natin konsepto ng pamilya? Right. Anyway, Dr. Babes, thank you very much. I really feel sad. Thank you very much. So ano ang so I guess all the kid Susie can do is pray and brace herself and her brother for the future or whatever the outcome. Ask help from the other elders, sa lolo, lola, mga kamag-anak na malaking influensya doon sa mga magulang. Malay mo, pwede tayo magkaroon ng mediation, pag-usapan, kasi hurt feelings yan At saka sudden decisions are not good kasi you are empty. Right. Anyway, maraming salamat po, Dr. Babes Aracena. Magandang umaga, mabuhay po kayo. Thank you. Alam mo, Susie, what I can say is I can tell you right now, no, you don't have a problem. It's not you. Okay? But what I can say is talk to your mom, try to convince because it's in the hands of your mom. Pinalalayas na yung daddy mo, ay ganun siguro, baka sobrang galit lang. Why don't you talk to your mom later on? And sabihin mo, Mom, I miss Dad. I want to be, we still have one big family. It's hard, Susie. It is beyond your control. Pero I think what you can do is you can pray hard, and then talk to your mom and say like, Mom, I love my dad. I love Dad. Pwede po ba? O ito na lang, sabihin mo, bulong mo na lang, pwede po ba? Kung galit ka kay Daddy, pagpasensyahan mo na kasi masasaktan po kami pag wala si Daddy. Madudurog po yung puso namin. Ay, gano'n na lang siguro. Iha, I think. But what is important is you pray. And tama si Dr. Babes, bigay ka siguro ng tulong sa lolo-lola mo. Ask help from grandpa, grandma, mama, papa, And then kausapin mo yung mami mo. Nakay mami ngayon. Nakay mami yung bola. Kasi mukhang sa sulat mo, umuiwi pa si daddy mo, ha? Hindi pa naman tuluyang na hindi mo. May mga araw lang na wala siya nasa probinsya. Pero kadalasan, nasa bahay ninyo. Well, siguro nga. And Mom Susie, if you happen to be listening right now, or if you have friends out there na kagaya po kahalintulad na problema po nitong magulang ng bata, pakisabi naman ho doon sa magulang, isipin 1, 2, 3, 4, 5. Baka galit lang ho yan. Yung sinasabi, lumayas ka, buisit ka, babaero ka, bla bla bla, etc. etc. Kausapin nyo na lang ho siguro. Baka maghunos dili ho muna kayo. Wag ho yung bukang bibig. Layas, hiwalay tayo. Mahirap po. It's very, very hard. Believe me. Trust me. It's really hard. It takes a toll on the children. Believe me. 55 after 9. Oy, handa mo yung tissue dyan, engineer. My father would lift me high and dance with my mother and me, and then
With that, kami po ay pansamantala magpapaalam na muna. Ako po si Erwin Tulfo. Maraming salamat, Dikis USA, Chancellor Shirts and Slacks. Dr. Jean Marquez sa Dare Clinic, maraming salamat. Kita-kita po tayo bukas, same time. Ako po si Erwin Tulfo, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga, Pilipinas. Bye!